Mayaman ka ba sa Pilipinas? May kakayanan ka ba sa Pilipinas? Kailangan mo pa bang mag-abroad? Yes, of course you can. Especially if you want to come here in Canada. Nakaka-inspire po. May kakayanan siya sa buhay. Parents niya, I believe I can say that they are well off. Pero tinalikuran niya yon. Hindi to 6 years. She came to Canada, hindi siya umuwi talaga hanggang sa mapatunayan niya na kaya pala niyang ma-turn over yung kanyang pangarap sa buhay at her early age, at the same time with the support of her family back in the Philippines. Financially, nung nawalan siya ng trabaho, nagka-COVID, and nawalan siya ng status. Pero hindi siya nag-give up. Kung yung mga taong yan, may choice sila but they did not go home. Hindi sila nag-give up. Nawalan na ng status, wala siyang trabaho, wala siyang matirhan. Pero hindi siya bumalik sa Pilipinas. They have faith. She believes in herself and to persevere. I want you to be tough. Don't give up. Ang pangarap nyo, tumira sa Canada, you work hard and you left a lot of things. You left the comfort zone. You left your comfort zone from your home country. Might as well take a chance and have faith in God. Eventually, this immigration law, it will change again. Trust me. As a licensed immigration practitioner, it is always changing. And that is actually so frustrating on my end. But I have patience. I'm here. I'm still here to fight for your case whenever you need me. And gusto ko na rin magpasalamat sa lahat ng aking mga clients at sa mga naniniwala sa akin. Dahil sa napakadaming papalit-palit na rules at saka laws, I'm here, guys. This is Norilyn Oligo Sarma, licensed immigration practitioner for almost 8 years now. Take care, everyone. Please listen to this. Maybe it will gonna inspire you. Yes, wow. Parang hindi pa nagsisink in. Siguro pag nakuha na yung PR card, saka ako talagang Grabe! Kailangan mo pang hintayin yung PR card, ha? Bakit may plano ka bang umuwi? Opo, yun po agad yung plano na ni mother. Very kasi nice. 6 years din. I know, 6 years na hindi ka talaga umuwi? Opo, diretso po yun. Okay. So, ano nga ba yung papel mong pumunta dito noon? Estudyante, ano? International student po. Okay, Yes. so international student ka, tapos nagkaroon ka ba ng PGWP? Hindi po, ma'am. Kasi sa isang DLI, ano po kami nun eh. Okay. Kaya nag-ano po ako nun. Caregiver. Okay. LMIA, yeah. So, yeah. Alam ko yun. Okay, so during that time, kailan ka nawalan ng status? I wanna know that. Kasi nung nag-student po ako, we started like extending the student permit and then going straight to LMIA, caregiving, work permit. Tapos nawalan po ako ng status nung natapos yung work permit ko January 2024. Wow, 2024. Yeah. So isang taon na walang Yes. isang taon na para kang NPA, parang PA kasi ngayon I wanna do this sa mga taong nakakakuha ng permanent residency. I know na nandyan ka na, you will gonna be starting to shine. But Yes. this is very important sa akin kasi gusto kong ma-inspire ang tao. And alam mo naman, lagi akong nang i-inspire ng tao kasi ang dami kong tawag na parang nawawala na sila ng pag-asa because of the mga restrictions, yung mga bagong rules. Napakahirap sa kanila dahil may pamilya pa sila. At least ikaw, single ka. But at the end of the day, I want to inspire people with whatever I'm getting right now. I will use all those things para lang ma-inspire yung mga tao. And nung time na, I believe, kagaya mo rin yung isang kong nakausap na nakakuha rin ng kanyang papel. Mayroon kang kaya sa Pilipinas, may choice ka, I should say, di ba?
Yeah. And then you came here, umalis ka sa comfort zone mo. And then, kung tutuusin, kayang-kaya mong magbuhay, Donya sa Pilipinas. Kung tutuusin, but hindi yun yung pinili mo. I remember, na nga ba? Bakit nga? I was questioning you noon eh. Bakit ka umalis sa comfort zone mo? Ano na nga ba yung reason nun sa'yo? Self-growth po, tsaka career growth din po. Kasi yun nga po sa Pilipinas, nasanay po na laging, hindi naman sa spoon feeding, pero laging andyan, available lahat ng resources, ganyan. So parang gusto ko ng challenge. Wow. So nung nakita ko yung cousin ko po na pumunta din dito, yung mom ko na rin po yung nag-pursue na why not try to go to Canada and pursue your dream, your career there, yeah. Your career here, okay. Yeah. To so, the point. Yung time din po kasi na yun, parang mahirap na rin, yung sa career ko po, mahirap na sa US. So parang naghanap din kami ng alternative way just for me to go abroad. So yun, nag-open up yun sa Canada, sa international student, ganyan. So yun, unti-unti naman na po. Product ka rin pala, product ka rin pala ng another international student. Right now, napakahirap. Sa totoo lang. I don't even encourage anybody to come here as a student. Pero, kung nandyan na yung opportunity, andyan na yung nangyari na, whenever I get my consultation, pag narinig kong estudyante, nakabayad na sila ng tuition fee and they wanna retain me, I had no other choice. Pero pagka hindi pa sila nakaka-get in, I discourage them right away because it's difficult. You know what you've gone through. Hindi madali. Magasto, hindi madali at the same time. Pero you know what? At the end of the day, that's worth it kapag ka naging professional ka na dito sa Canada, especially yung profession mo, di ba? Yes po. So, hindi na kita patatagalin pa dito, pero I'm so happy. Sayang hindi ko narinig yung promise mo sa akin na the moment na makuha mo yung permanent residence mo, ako yung unang-unang tatawagan mo. Yes. I'm sorry, I was in my meeting. Okay po. But naisip ko rin po na baka busy rin po kayo that time. Pero... I was in my meeting and alam mo naman kung minsan I was really really swamped. Pero I get back naman sa'yo, especially pagka importante. There are times na, a lot of you guys na pawala na yung status or ang tagal-tagal nang naghihintay. Alam nyo yung tipong ibibigay nyo sa akin lahat yung burden. Honestly, that's what I feel. I notice worried na ako, mababaliw na ako, uuwi na lang ako. Yung mga words na yun, although it's not part of my job, nakakaano rin yun, nakaka-push din sa akin yun na, oh my God, nakaka-pressure. Mahirap din. So, may mga taong kagaya ninyo na, I mean, I'm not saying na ikaw, pero talagang with my job, they wanna hear my inspiration. They wanna hear my encouragement. And if I don't talk, hindi alam mo yan, pag hindi mo ako narinig, siguro 1 day or 2 days, nag-aalala na kayo eh. So, hindi talaga pwedeng absent ako sa inyo. So, that's the thing. So, I want you to inspire people, kung pwede. Kasi I know, eventually, etong situation na to, this is the start for you to shine in Canada young. And andyan yung support ng family mo, especially si mom mo. I really appreciate that. So, can you inspire people dito sa Canada, yung mga nawawalan na ng pag-asa? Galingan mo Sige po. So, bale, sa mga tao po na nawawalan ng pag-asa, kapit lang po. Kasi, just like Miss Norilyn, na consultant natin, she always makes a way para makapag-stay tayo and para hindi po mawalan ng pag-asa. Kasi, katulad ko na, a year ako naghintay and even dun from the application date, until dun sa mga susunod na steps. More than a year din kami naghintay noon. Pero ang dami pang ginawang pasikot-sikot. Yes. Ang dami ng tawag sa IRCC and minsan nakakatakot na rin kasi minsan wala din silang update na maibigay. Pero through the support of your family, through the support of the people who wants to help you, like yun nga po kayo po, Miss Norilyn. Kahit yung simpleng bagay lang na tiyaga lang, yung mga sinasabi niyo pong tiyaga lang, hintay lang, darating din yan. Nakaka-uplift ng spirits po yun. Kasi, talaga? Ganyan naman. Oo, kasi parang pressure din po kasi ako nung time na yun. Kasi kahit si mother nagtatanong na wala pa bang balita. So wala rin akong mabalita sa kanya. So in your simple way lang po, na through those simple words,
nakaka-uplift na ng spirits kasi kahit papano, oo, kapag sinabi ni Miss Norilyn may pag-asa at maghintay lang. So, ito na tayo. PR na. PR ka na. Tapos eto pa, Thank 'di ba, you, yung Lord. sinasabi mong update, nakuha mo na ba yung ano yun, yung nakuha mong ano yun sa profession mo? Yes po. Yesterday morning din po, yun po yung mas naunang nakuha ko, yung from the Canadian Alliance of Physiotherapy. Wow. Parang nakakuha na ako ng blue signal to set my exam date. So, yun na yung Kaya mo parang yan, blue ikaw signal. pa. Oh my gosh, this is my year. Yes, this is your year. That is a beautiful encouragement sa mga tao. I'm actually, sabi ko nga, I'm recording this because I wanted to show to everyone na, you know, may pag-asa pa rin kahit na nawalan. Kasi kayo, pare-parehas kayo. Hindi lang ikaw, hindi lang talaga yung kausap ko kanina na si Christine. Lahat kayo nawalan ng status eh. And ang dami nyo. And I think I become better kasi I ended up handling those difficult cases. And malakas yung loob ko kasi eh. And I know naman I'm doing all this lakas ng loob because I actually want you to get that. Especially when I heard na yung profession mo, you're so young, I know you can do better than what you have right now. You cannot do all these things, yung palakasan ng loob. So, I think that's one of those things na mayroon ako na wala sa iba. Kung ako ikaw, kung yung iba sa akin, ikaw na marinig ko yung situation mo, ang sasabihin ko sa'yo, umuwi ka na lang. Yun ang shortcut ng mga professional na consultant at saka lawyer. Hindi lahat, pero yun yung lagi kong naririnig right now.